Okay, so mag-attend tayo niyan, sasama ako. Kasi ilan na, apat na. Apat. And through the years, hindi lang siguro apat. Diba? Ito yung mga bago lang. Yes, meron na rin po yan nung panahon ko sa OWA. Nangyari na rin po may mga nawala mula. Para malaman natin kung ano talaga nangyari. Diba? Now, nandito ba yung Marina? We have Marina here. Good morning po, Mr. Chair. Marina, since local to, I would like you to oblige to make sure na lahat ng mga barko natin dito, yung local, na magkaroon ng CCTV. I want it done. Yes po, Mr. Chair. And when will it be done? Kailan mo gagawin yon? Seryoso ako kasi recently, ito na ba yun? Sinabi ba? January 29, buti na lang may witness. Si Jean Boy Malipuanan, lumundag. So kung wala, buti na lang at merong eyewitness. Kung walang eyewitness doon, lilitaw na baka may nagtulak sa kanya. O napahaba yung proseso, mag-imbestiga yung Coast Guard, Navy, so maraming mga resources magagamit kasi mag-search and rescue operation. Dapat search and recovery na lang. Diba? So lahat ng barko, yung barko ng pag-aaral natin, kasi yung sa international, di natin kaya yon. May sarili silang batas doon. I-require mo lahat ng barko na maglagay ng CCTV. Sa mga railings, sa mga portals, sa mga bintana, mga gate na pwedeng talunan, whatever. Nang sa gayon, paano kung may nangyari, pasahero man o tripulante, malalaman natin kung ano talaga itong nangyari. Can you do that? Yes, Mr. Chair, we will raise it to the management po for proper issuance of possible MC to require po CCTVs po sa mga vessels natin. Kasi cover yan sa Magna Carta, at least itong Magna Carta for seafarers, at least itong mga domestic, kayang-kaya natin yan, di ba? Control natin yan, Secretary Hans. Pero yung mga international flagship from different countries, hindi natin sila pwedeng diktahan, kaya dadaan tayo sa Maritime Convention, sa SOLAS. Okay. May mga complainant tayo ngayon. May nakita ko kanina, sino umpisa natin? Ladies first. Kayo po complainant? Ako, sir. Si Miss Sinaida Alif. Assalamualaikum po, madam. Waalaikumsalam po, sir. Good morning po. Okay, good morning. Sige po, may reklamo po kayo, ma'am. Ako po ay nagpapasalamat lang po, sir, dito. Kaano po ng labi ni Marsa sa ngayon po. Salamat po sa tulong nyo at saka sa DMW sa mabilis na pag-aksyon at natutukan yung labi. Sa ngayon po, arrival to Zamboanga na po yung labi. Okay. Maraming salamat, Sir Rapi Tolpo and Sir Han Cagdax and Sir Arnel Ignacio sa pagtutok nyo po ng remains ni Marsa Sahipal. Sa daman po yun. Salamat po, maraming salamat. Thank you po, ma'am. At sa muli kami po nagkikilamay. Okay, ang sunod naman is si Mr. Eli Bungalon Pupiles Jr., Barangay Chairman ng San Roque, Albay. Kayo, sir, may kayo kung gusto sabihin, sir. Thank you so much, Mr. Chair. Meron pa akong ginawang opening statement, if I may. Go ahead po, sir. Good morning, Honorable Chairperson and esteemed members of the Committee on the Migrant Worker. Ako po si Elias Bobelis Jr. mula sa probinsya ng Albay, Bicol, at ama ni Ralph Anthony Bobiles, na isang seafarer na 3 buwanang nawawala. Una po sa lahat ay nais kong magpasalamat sa ating butihing senador, Senator Rafi Tulfo, sa agaran at napakabilis na pagtugon sa aking panawagan na kami ay matulungan sa aming problema. Nais ko din pong magpasalamat sa oportunidad na maimbitahan ng komitibang ito para makabahagi ng mga impormasyon at personal
na karanasan na maaaring makatulong sa pag-iimbestiga sa mga kasong kalintulad ng sa aking anak. It all started last December 6, 2024 nang makatanggap ng balita through phone call mula sa Parola Maritime Agency ang aking manugang na nawawala daw ang aking anak. Around 10 a.m., ito huling nakita ng isa sa kanyang kasamahan sa barko. According din sa statement of facts na aming nakuha at na-confirm ang kanyang pagkawala at around 5 p.m. Nang mag-conduct ng attendance checking, napakahirap po sa pakiramdam ng isang ama ang makatanggap ng isang balita ng iyong anak ay nawawala sa gitna ng napakalawak na karagatan. At sa malayong lugar at nadagdagan pa ito ng kawalan namin ng ideya kung ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagkawala. Dahil sa walang malinaw na investigation report na maibigay sa amin ang Parola Maritime Agency. Kung alam lang po ninyo ang hirap ng kalooban ng isang amang public servant na nakapagbigay tulong sa iba, ngunit sa sarili kong anak ay walang magawa. Ang ngumiti, magpakita ng kakatagan at magpatuloy sa pang-araw-araw na gawain dahil kailangan. Sapagkat sa iyo umaasa ng lakas at pag-asa ang iyong pamilya at ang pamilya ng iyong anak na umasa na maibibigay ang hustisyang nararapat. Kaya lahat ng maaaring pwedeng gawin at lapitan para malaman namin ang totoong nangyari sa aking anak ay ginagawa ko para mabigyang kasagutan ang mga katanungan sa aming kaisipan. Nais po namin sa pamagitan ng imbestigasyon ng komite na ito ay makakuha kami ng mga sumusunod na impormasyon at dokumento na maaring makapagbigay linaw sa pagkawala ng aking anak. Number 1, kopya ng CCTV ng barko sa araw na sinasabing nawawala ang aking anak. Number 2, audio data recording ng barko. Number 3, kopya ng submitted report ng kapitan ng barko sa mga autoridad na nakasaad na may nawawala na crew sa barko sa bawat port. Number 4, kopya ng search and rescue team na magpapatunay na talagang may naganap na 72 hours search and rescue operation ang mga autoridad ayon sa kanilang sinabi sa amin. Number 5, kopya ng result ng investigasyon ng mga autoridad sa Baltimore Port at Brunswick Port ayon sa mga ipinangako sa amin ng mga opisyal ng Parola Maritime Agency na magkakaroon ng investigasyon ang mga autoridad pagdating sa mga nasabing port. Number 6, Port Agent Report, U.S. Custom and Border Protection. Nais din namin sa mamagitan ng paglalahad namin na ito ay mabigyang atensyon ng mga kinaukulan ang pagdaragdag ng mga safety measures na kailangan ipatupad ng mga may-ari ng barko at maging batayan din ng mga manning agency bago magpadala ng ating mga seafarers para masiguro ang safety ng ating mga seafarer habang nagtatrabaho sa barko. Dahil hindi biro ang kanilang mga trabaho at napakalaki ng mga karagatan at malaking hamon ito, at kung sakali may mga ganitong pangyayari hindi katulad ng mga nawawala by land, sa pamamagitan din ng pagdaragdag ng mga security and safety measures ay madali ang magiging investigasyon at agaran ang magiging aksyon. Kami din ay tumitindig dito hindi lamang para sa amin bagkos maging representative din ng iba pang kapamilya ng mga seafarers na nawawala. Pero walang malinaw na investigation report na inibigay ang manning agency na kahit papaano ay makakabawas ng aming mga nararamdaman na dalamhati at anxiety. Kung ano nga ba ang nangyari sa aming mga kapamilya. Kung sana ay mayroon nakapalibot na CCTV ang mga barko, ay madaling matukoy agad kung may mga ganitong pangyayari at kung may mga tracking device sana na nakakabit sa mga crew ng barko habang sila ay nakasampa sa barko ay isang malaking tulong sana para madali ang paghanap sa kanila. Magsilbing aral din sana itong pangyayaring ito sa mga kinaukulan na mas paigtingin at palawakin pa ang pag-implement ng mga policies and guidelines para masiguro ang kapakanan at seguridad ng ating mga seafarer. Dahil above all else, ang buhay po ng tao ang dapat prioridad ng may-ari ng barko at manning agency. Because without brave seafarers, hindi magiging matagumpay ang inyong mga negosyo, kaya marapat lamang na maibigay ang kinakailangang protection para sa kanila.
Sa muli po, maraming salamat sa pribilehiyong ito na mapakinggan at makapagbigay ng impormasyon sa committee ito. At nais ko din pong gamitin ang pagkakataon na ito magpasalamat sa mga tao at ahensya ng gobyerno na tumutulong para mapabilis ang paglutas ng kaso sa pagkawala ng aking anak. Our very energetic DMW Secretary Hans Kakdak, DMW Regional Director Attorney Jenny Lasina and Anton Francis Bagay, OWA Administrator Sir Arnel Ignacio, at sa lahat ng staff ng ARTIA, lalong-lalo na at higit sa lahat kay Senator Raffy Tulfo. Naway po huwag kayong magsasawa sa investigasyon na ito, na kami ay inyong matulungan para sa agarang ikalulutas ni Ralph. Dahil ang mabigyan kami ng tama, malinaw at makatotohanang resulta ng investigasyon ang magiging daan para unti-unti naming matanggap kung ano man ang sinapit ng aking anak. Subalit patuloy pa din kaming umaasa na makabalik pa sa amin ang aking anak ng buhay. Diyos mabalos, magandang araw po sa lahat. Thank you, Barangay Chairman San Roque Albay. Eli Bongalon Bobiles Jr., sir.